Tumasa rin ang presyo ng mga karne, gulay at bigas kasunod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, kaya problemado ang mga may-ari ng mga karinderya. Gayunman, didiskarte na lang daw sila kaysa magtaas ng presyo ng mga paninda. Live mula sa Marikina, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, good morning. Nako, may mga diskarte nga yung mga kainan dito sa Marikina City para mapanatili ang kanilang mga negosyo sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Magkakatabi ang mga karinderyang ito sa tapat ng Marikina City Hall. Dagsa ang mga customer ng mga estudyante at empleyado ng munisipyo lalo na kapag tanghalian. Ayon sa mga nagtitinda, baka maapektuhan ang dami ng siniserve nilang pagkain dahil nagtaasan ng presyo ng mga rekado nitong mga nagdaang araw kasunod ng pagtaas din ng presyo ng petrolyo. Itong mga past 2 weeks, ang unang tumaas talaga is yung mga ingredients. Tapos yung sumunod na yung bigas, medyo tumaas siya ng 200. So apektado po talaga lahat. Tumaas din daw ng hanggang 50 pesos ang kada kilo ng ilang gulay. Ang LPG naman, nagmahal din ng 100 pesos kada tangke. Kaya ang mga nagtitinda sa karinderya, dumidiskarte na lang daw para hindi kailanganing itaas ang presyo ng kanilang paninda. Hindi naman kasi pwede din tataasan, hindi pwede din bababaan masyado kasi kami rin din maapektuhan. Kasi sa student meal din, budget lang din yung pag-ano nila. Kaya ang gagawin nila lang din, yung cut na lang din ng mga meat siguro, mabawasan na lang din siya. Yung takal na hindi naman sila kawawa at hindi naman kami kawawa, so parang fair ba? Tapos nag-a-adjust kami sa mga rekado. Since mababa talaga yung price pang estudyante, so kailangan na lang pagdating ng mga estudyante, kailangan naka-prepare na para mag-volume yung benta. Sa susunod na mga month siguro, ma'am, baka mag-adjust ng presyo. Mapipilitan kasi baka hindi nakayanin. Pero sabi ng mga may-ari ng karinderya dito sa Marikina City, sa ngayon hindi pa naman daw nila nakikitang magsasara o hihinto sila sa pagtitinda. Kung hihinto naman kami, saan naman kami kukuha ng pang araw-araw? Diba? So ang gagawin na lang namin, gagawa na lang kami ng paraan o discard, diba? Or magdadagdag kami ng ibang item para ma-survive namin. Igan, ilan pa raw sa mga diskarte ng mga may-ari ng karinderya rito sa Marikina City ay yung pagkakaroon ng only inumin o only juice. Yan daw yung pambawi nila doon sa pagbabawas kaunti ng kanilang serving para mapanatili ang presyo ng kanilang mga tinitindang budget meal. At yan, ang unang balita mula po rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.